Magandang umaga muli. Nag-message ko si Sister Luciano. Ang grabe, nakasubok daw yung asma niya. Hindi sila makasama. Tsaka po Sister Gloria Lozano, yung bago po ni Brother Mylon, namatay yung ano niya, yung nanay niya. So, kaya alala po. Yan siya kasama sa umaga ito. Tayo po magpatuloy po sa ating gawain, sa mensahe. Ito po kay Naaman. Ito pong tao nito, tingnan nyo sa isang sundalo, sa pinuno ng po ng Syria. Yung pong bansang Syria, sa Biblia, maraming merong bansang Syria sa panahon natin, isang pareho. Ito po isang bansa na yung mga tao ay Syrians. Ginamit tayo yung pangalan sa modernong bansa. Mga Arabo yun, hindi mga Arabo ito. Siya po'y pinuno ng karya ng Syria at sinakop nila ang bansang Israel. Yung sinasabing Israel po rito, yung 10 tribo sa Northern Kingdom. Nung namatay si Solomon, nagkarya po ng Israel, inahati sa dalawa. Yung 10 tribo sa North, yun ang Northern Kingdom ay ang pangalan ng karya ng Israel. At yung 2 tribo, the Southern Kingdom, yun ang karya ng Judah. Yung nahati sila. Kasi Naaman at ang bansang Syria, sinakop nila yung 10 tribo sa Northern Kingdom. So siya po ay isang Ketone. It's a lepros. Meron siyang leprosy. Yan ang kanyang sakit. At itong sakit na ito, hanggang sa panahon natin ngayon, yung leprosy, mahirap gamutin. Although may gamot na ngayon. Pero pag hindi mo ito ginamot, kung nagsisimula pa lang, hindi mo na rin siya magagamot pag lumala. Yun lang problema ng sakit na ito. Kahit itong panahon na yun, problema hanggang sa panahon natin ngayon, problema pa rin yung sakit ng leprosy. So, sa panahon po ni Elisha, si Elisha po, kapalit ni Elijah. Nakita ni si Elijah, yung akyat sa langit. Ang pabalik sa akin si Elisha, yung propeta. Marami po magketongin sa Israel sa panahon ng propeta Elisha. Pero wala raw sa kailangan ng gamot, maliban kay Naaman. Incidentally, pagka po sa Biblia, pagka ang leprosy tinutukoy, ang nilalagay ay nilinis. Sa ibang mga sakit, gumaling kanya, pero sa leprosy ay nilinis. So wala daw po mga may sakit na ketongin sa panahon ni Elisha nagamot maliban kay Naaman, na hindi siya Hudyo, sa isang Syrian. So ito ang makikitang pag-aaralan po natin sa umaga po ito, mga kapatid, tungkol kay Naaman. Ito po ang mahabang kasaysayan na po. Kung ato pong isa-summarize, siya po ay may sakit na ketong. Siyempre, walang kagalingan yun. Meron po siya isang lingkod na babae, babasahin natin, na taga-Israel. Siya ay naging alipin sa sambahin niya ni Naaman. At sinabi niya kay Naaman, merong propeta kanya sa Israel. Pwedeng kamutin kanya ang yung ketongin, kaya tignan po yung sabi nito. If only my master were with the prophet who is in Samaria, yan si Elisha, for he would heal him of his leprosy. So yun ang sinabi. So si Naaman, umalis siya, sinabi niya sa kanyang Panginoon, pupunta ko kanya sa Israel. Ito namang hari, kanya, ay nagbigay ng sulat sa hari ng Israel. Sabi siya, ang hari ng Israel ay hindi propeta. Si Elisha ang propeta, walang kinalaman ng Israel, hari ng Israel, sa pagpapagaling ng sakit na ketong. Yung propeta, meron ka pang ariyan kanya. So, nagbigay siya ng sulat, nagbigay siya ng 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, at 10 changes of clothing. So, ano na, pirasong damit. So, nung pumunta siya sa hari ng Israel, tandaan natin, ang hari ng Syria, sinakop niya ang Israel. Masabi rito ng hari ng Israel, sabi niya, ano ang
ginagawa din ng mga tao ito, ba't sila pumunta sa akin? Naghahanap pa sila ngayon ng isang dahilan para awain nila akong kanya. At sabi niya, am I God to kill and make alive? That this man sent a man to me to heal him of leprosy. Kaya niya, alam kakayahan sa gano'n kanya. So naghahanap lang siguro ito ng problema para makipag-away sa akin kanya. So mali ang pinuntahan niya, di ba? Kasi Naaman, siya po pinuno ng buong hari ng Syria. So makapangyarihan siya. Siya parang kung sa panahon natin yung chief of staff ng militar ng Syria. At siya isang dakila at marangal na tao sa paningin ng kanyang Panginoon, siyempre. Dahil siya tapat sa hari ng Syria at siya namamahala ng hukbo na siya kapangyarihan na isang hari, di ba? At siya po ay may sakit na leprosy. Yan ang problema niya. Tingnan niyo, siya po ay dakila at marangal na tao sa paningin ng hari ng Syria. Pwede siya lubusang masaya. Bakit? Meron siyang sakit na hindi pwede pagalingin. So, ang nangyari rito, pumunta sa hari ng Syria, ng Israel, nagalit yung hari ng Israel, bakit ka pumunta sa akin kanya? Alam naman ako kapag yung kabuting ka sa yung sakit. Baka naghahanap lang yung Panginoon mo kanya dahilan para makipag-away sa akin kanya. Dahil hindi yung talaga sinabi ng babae na alipin ni Naaman at taga-Israel, pumunta sa propeta kanya, hindi doon sa hari. Walang kaugnayan yung hari sa magpapagaling. So sa verse 8, so it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king saying, why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Pupunta mo sa akin. Isipin niyo, siya'y propeta lang. Sa lipunan po ng mga Hudyo o mga Israelita, ang hari pinakamakapangyarihan. Yung mga propeta, not necessarily. Kumisa, hindi nga sila pinapakinggan. Kasi may propeta, papunta mo sa akin, kanya. Pansinin natin, hindi yung propeta pumunta kay Naaman. Kung titignan natin ang kalagayan sa buhay, mas mataas si Naaman kaysa sa propeta. Propeta lang yun. Para sa panahon natin ngayon, mangangaral lang yung kanila. Mababa ang estado ng mga tao naglilingkod sa Panginoon. So, gano'n ang makikita natin. Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. Masinin nyo, hindi ba si Elisha? Kung isang taong katulad ni Naaman, na makapagarihan, ang expectation, lalabas yung propeta. Hindi siya lumabas. And Elisha sent a messenger to him, saying, go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. Napakadali lang ng utos na yan. Mapansinin nyo, maghugas ka lang, maglulog ka ng 7 beses sa ilog Jordan, ganyan. At ang malilinis ka na niya yung laman. But tuloy natin. But Naaman became furious and went away and said, indeed, I said to myself, he will surely come out to me. The expectation, lalabas siya kanya. Ba't di siya lumabas? And stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. Mamachikin lang galit. Yun ang in-expect niya, mamachikin lang kanya. Pag gagalaw-galawin lang ng kamay niya, na tumatawag sa Panginoon, gagaling ako kanya. Are not the Abana and Parfar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Mapapasin natin, ang kanyang kaisipan, hindi Diyos ang magpapagaling sa kanya, kundi tubig. Kung tubig ang pinag-uusapan kanya, mas malinis pa yung ilog sa amin kanya. Yan naman ang totoo. Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. And his servants came near and spoke to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great, would you have done it? How much more then when it says to you, wash and be clean? Kung nagpagawa sa iyo ng propeta ng mas mahirap na bagay, kanya, hindi mo gagawin kanya. Simple lang ang pinapagawa niya, hindi maghugas ng maging malinis. So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh
was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Pasinin po natin, wala tayong mababasa sa Old Testament na ang mga sakit ng keto ay pinalilinis. Mamaya makikita natin kung saan nila nilalagay yung mga tao may ketong sa panahon po ng bansa Israel. So yun po kasaysayan po ni Naaman. Yun po ang itsura ng keto. Kaya pag nagkaroon kayo ng ganyan, kayo pag-umunta kayo. Iba naman po yung naputukan. Dalang din naputukan ng pulbura po. Puti rin yan Hindi yun. O nasunugin yung bala. Puputi rin yun. Pero ito hindi. Kumakalat yan. Pagtapos magiging sugat, tapos mawawala yung tenga mo, mawawala yung ilong mo, mawawala yung kamay mo, hanggang mamatay ka. Yun ang sakit na tinatawag na ketong mga kapatid. Yun ang ketong. Alam po na tungkol sa ketong, ito po ay isang karimari-mari na sakit. Pag meron kang ketong, at nalaman ng tao na may ketong na, kaya lalayo sila sa'yo. Dahil ito isang karimari-mari na sakit. Kaya nga po sa Biblia, dahil ito yung karimari-mari na sakit, pagka nakadkal sa Biblia, ikay nalinis kanya. Ay iba mga katulad po ni Naaman. Yung iba mga sakit sa Biblia, pagka natanggal yung sakit, sila ni kumaling ganyan Parang karimari-mari talaga yung sakit na ito, mga kapatid, yung keto. Ito po yung nagsisimula na may pamamaga, o kaya yung tinatawag na langim, o kaya sa puting spot sa yung balat, yun ang nagsisimula. Hindi naman natin tinatawag sa sarili natin, maya-maya, inspection yung balat mo. Pero yun po, simula makikita natin. Sabi nito, when a man has on the skin of his body a swelling, a scab, or a bright spot, and it becomes on the skin of his body like a leprous sore, then he shall be brought to Aaron the priest, or to one of his sons, the priest. So dadali sa sacerdote. The priest shall examine the sore on the skin of the body. Titignan nila yung sakit na yun. If the hair of the sore is turned white, and the sore appears to be deeper than the skin of his body, it is a leprous sore. Ibig sabihin, yung parang nanguho ka sa balat. Sabi rito. Then the priest shall examine him and pronounce him unclean. But if the bright spot is white on the skin of his body, and doesn't appear to be deeper than the skin, and its hairs have turned white, then the priest shall isolate the one who has the sore 7 days. So isolate ka. And the priest shall examine him on the 7th day, and if the sore appears to be as it was, and the sore is not spread on the skin, hindi kumalang po yung sore na yun, then the priest shall isolate him another 7 days. Parang ano ito, COVID Then the priest shall examine him again on the 7th day, and if the sore is faded, and the sore is not spread on the skin, hindi kumalang sa sakit, then the priest shall pronounce him clean. It is only a scab, and he shall wash his clothes and be clean. But if the scab should at all spread over the skin, after sin has been seen by the priest for its cleansing, it shall be seen by the priest again. And if the priest sees that the scab has indeed spread on the skin, then the priest shall pronounce it unclean. It is leprosy. So mapapasin namin may proseso pa na ginagawa para malaman nila na ito isang leprosy. At pagka ang sakit na ito ay kumain sa katawan, sa kanyang balat, yung kamay mo, yung daliri mo, yung ilong mo, hindi mo mamatanggal yan. Parang ang buhay na patay. Buhay ka pa, pero tatanggal yung bagay na yung katawan, hanggang kayo mamatay. So ito isang sakit na karimari-mari. Kaya nga po ito, at siyempre, dahil ito sugat, na hindi gumagaling, siyempre mabaho yan. Kaya po yung mga may sakit na gano'n, inihiwalay sila. Sila nasa labas ng bayan. Number 1, para di mahawa iba. Number 2, dahil ito hindi mo matitiis kung kasama mo yung tao may keto. Dito po sa Pilipinas, may 2 hospital ng keto. Isa sa Palawan at isa sa Caloocan. Inihiwalay nila yung may ketoin. Ganon din po sa Old Testament. Inihiwalay nila, tignan ninyo. Now, the leper whom the sore is closely torn. Sisirahin yung kanyang damit. And he said there, and he shall cover his mustache and cry, unclean, unclean, para hindi siya lapitan ng mga tao.
And he shall be unclean. And all the days he has the sore, he shall be unclean. He is unclean, and he shall dwell alone. His dwelling shall be outside the country. Anong mahalukot, di ba? Ikay magtitira sa labas. Sa Luke 17 verse 12, ito'y sa ating Panginoon na siya'y pupunta sa isang lugar. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers who stood afar off him. Nakatingin lang siya sa malayo. Dahil sila tinuturing na hindi naman sila, ibig sabihin, hindi naman masamang ginagawa ng Diyos sa kanila. Alam ng Diyos, ito sakit ay hindi kumakala. Kaya sila inihiwalay para hindi kumalat sa sakit. Katulad din ng tinatawag natin nagkaroon tayo ng noong 2020, di ba? Inihiwalay, ayaw tayo magkatipon-tipon dahil baka magkakuhan tayo. Kaya nagkaroon din ng Diyos. Noong pandemic, dahil na magkaroon ng pagtitipon ng gobyerno, bakit kakalan sa sakit. Ganun yung intention ng Diyos dito. Hindi na para sabihin na yung mga may kito ay masamang tao. Hindi. Hindi sila gumagaling. Pwede na kumalat sa sakit. So, nandun sila sa labas. So, lahat ng mga ketoin ay nasa labas. Ito yung nakakahawang sakit. Although, hindi ito kung ginawakan ka ng may ketoin, hindi naman ibig sabihin na ikay mahahawa. Kung may sugat ka, mahahawa ka. Pero kung wala kang sugat sa iyong katawan, kahit hawakan ka pa niya, hindi ka mahahawa. Pero, ganun pa rin, ito yung community na mula, kumakalat siya, nakakahawa. Ito yung sakit na ito. Kaya ngayon dahilan na sila pinalalabas sa bayan para hindi sila makahawa ng ibang tao. Ito na yung po isang sakit na parang deceptive dahil hindi mo malalaman talaga kung ito'y ketong o hindi. Baka lang yan, isang parang boy, ganyan. Sugat, pero wala naman siyang, hindi siya ketong. At hindi ito namamana. It is acquired. In other words, wala yung pinapanganak na ketong, may ketong, dahil tatay may ketong, at ito'y namana nila sa kailang lahi. So, hindi ito namamana. Ito'y nahawaan lang yung tao na sakit na ito ng ketong. So, ito'y ketong. It's deceptive, nakakahawa. Ito'y pwede magkaroon ng ketong, hindi ito namamana. Ito'y karimari-mari na sakit. Yun ang ketong. Kaya hanggang sa panahon po natin ngayon, although hindi naman masyadong maraming tao may ketong, di ba? Ako, lamang kilalang may ketong eh. Wala pa ako nakilala nagkaroon ng ketong. Although may kapatid na mga aral na nasa Caloocan, namatay na siya ngayon, na siya may ketong. Namatay na siya. Yung kinamatay niya, kaya yung kasalanan, at saka yung ketong, meron silang pagkapareho. Number one, ang kasalanan karimari-marim din. Katulad ng ketong, di ba? Yung po ketong, may nakakarimarin na, pero mas nakakarimarin ng kasalanan. Kasi po natin, ang ketong, masyado lang yan eh. Isang physical na sakit lang yan. Katawan mo lang apektado pag meron ng ketong. Ang kasalanan ay isang spiritual na sakit. Hindi ang katawan lang yung na-apektado, kundi yung kaluluwa. So, mas karimari-mari mo sa ketong. Pag may ketong, mamatay ka lang. Kung ikitapat sa Diyos, maligtas ka pa rin. Pero kung meron kong pagkakasala, hindi napatawad, ito'y makaka-apekto sa iyo. Doon sa Ezekiel chapter 8 verse 20, ang tao nagkakasala ay mamamatay. Ganyan. Pasilin natin yung salitang yun. Yung salitang kamatayan, hindi ibig sabihin na kayo mamamatay physically. Hindi kayo maihiwalay sa Diyos. Ibig sabihin ito. Pagka nagkasala ka, hindi kayo maihiwalay sa Diyos. Masisira ang relasyon mo sa Kanya. So, kung wala ka relasyon sa Diyos, siyempre, ikaw yung pag namatay sa kalagayan, ay ipapaparusahan. Dito po sa 18 verse 20 nga niya. Kaya may sinasabi ninyo, bakit di magturusa ang anak dahil sa kasamaan ng Ama? Kapag ginawa ng anak ng ayon sa batas at matuwid, at naging maingat sa pagtupad sa lahat ng aking tuntunin, siya tiyak na mabubuhay. Ang tao nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay di magturusa dahil sa kasamaan ng Ama, niyang Ama ay magturusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katwil na matuwid isa sa kanya, at ang kasamaan na masama ay isa sa kanya. So, ilang kasala,
kayo mapaparusahan kayo. So mas problema ang kasalanan kaysa sa ketong. O ketong problema na yun dahil karimari-mari ng kasalanan, pero mas mahirap ang kasalanan kaysa sa ketong na yun. Pero titignan po natin, pagka hindi natin tinitignan ng kasalanan bilang isang seryosong bagay, pinamamayaan natin siya, gawin natin sa buhay natin, nawawala tayo ng batayan kung ano mabuti at masama. Kisan na po tayo gumagawa ng pagkakasala, nawawala na tayo ng sense kung ano mabuti at masama. Dito po, Hebrews chapter 5, verse 14. Kapag tayo po'y bihasa, tayo po'y mature na Kristiyano, ano po? At bihasa tayo sa salita ng Diyos at ito'y ating ginagawa, ito'y nakasanayan na natin dahil ginagawa natin. Nalalaman natin ang masama at mabuti. Basahin natin. Ngunit ang pagkain matigas, ito yung bahagi ng salita ng Diyos na mas malalim, ibig sabihin, ay parang nasa gustong gulang, parang yung bata, yung sanggol. Hindi mo siya pwede pakainan na solid. Gatas mo na yan. Pero tumanda na yan, tulad lang natin siya, kakain na solid. Na dahil sa pagsasagawa ay nasanay kailang mga pandama na makikilala, pagkakilala, mabuti masama. Iliwaw po si totoo rin. Pag tayo po ay nakasanayin gumagawa ng masama, hindi na natin malalaman kung anong putit masama. Ang alam na lang natin masama, yun ang ginagawa mo eh. So, sabihin, pag katulad ng keto, ang kasalanan po ay seryosong bagay, mga kapatid, na dapat natin pansinin. Hindi natin pwedeng i-convert ang mga makasalanan mula sa kanilang kasalanan kung hindi natin sasabihin sa kanila na sila nagkasala. Katulad ng keto, hindi mo pwede paghalingin ng keto kung hindi mo sabihin, keto ka mo. So pag tayo may kasalanan, kailangan natin patunayan na siya nagkasala para gawa siya ng paraan sa kanyang kasalanan. Katulad ng keto, bakit ang mga taong may keto para siya tinuturing ng marumi? Bakit hindi mabait ang Diyos sa kanila? Dahil nakakahawa yun. Pinaproteksyon na ng Diyos ang wala pang sakit na keto. Hindi tayo pwedeng maging mabuti sa kasalanan. Dahil may kasalanan tao na yan, mayaman siya. Hindi lang natin, hindi pwede yun. Dapat pinabayaan natin ang kasalanan para kang mag-aalaga ng cobra. Kakagating ka nun, kayo mamatay. Kaya hindi natin pinababayaan ang kasalanan. Katulad sa keto, di ba? Pinaalis sila. So Romans 12:9, let love be without hypocrisy, abhor what is evil, sabihin, takwil mo masama, cling to what is good. Takwil mo masama, hindi ba makita natin? So pag nakita natin ng sambay kasalanan, takwil natin saan. Hindi tayo pwede maging nice na tinatagal ng kasalanan. Ang ating Panginoon ay gano'n. Si Kristo na ating Panginoon. Ito'y sinabi sa kanya ng kanyang Ama. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. So sabihin, kailangan seryoso ang ating pagtingin sa kasalanan. Hindi tayo pwedeng maging nice o mabaya lang natin ang kasalanan. Katulad ng keto, ang kasalanan nakakahawa. Bakit sa palagay ninyo, hindi naman po tayo na-insulto ano? Nagsasabi lang tayo sa nakikita natin. So, meron pong joke sa mga tao ngayon, bakit kanya yung mga alanganin? Hindi naman sila lalaki, hindi rin sila babae. Hindi naman sila nanganganak, ba't sila dumadami? Nakakahawa kasi yun. Nakaka-influence sa'yo. Kaya dumadami yan, mga tao ngayon na ganyan, dahil nakakahawa yan. Ang lipunan, nagiging mabuti sa kanila. Pinababayaan nila eh. Kaya ngayon, kumakalat. So, ang kasalanan po ay kumunting. It's contagious. Dito po sa 1 Corinthians 5:6. Hindi mabuti rin yung pagmamapuri kasi may tao rito, may isang kapatid na nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Diba? Ibig sabihin, kinuha niya ang asawa ng kanyang ama. At walang ginawa mga kapatid sa Korinto. Sabi ni Pablo, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba nyo nalalaman
ng kaunting pampausa ay nagpapausa sa buong limpak. Masa, ang sabi ni Pablo, pag pinabayaan yung kasalanan sa gitna ninyo kanya, may impluensya kayo ng kanya. Mahawa rin kayo kanya. Kaya siya alisin yung kanyang tao ito sa gitna rin, sabi ni Pablo. At ang kasalanan katulad ng ketong, sa simula, hindi mo pa malalaman kung ketong ito o hindi. Ganon din kapag kakasala, it's very deceptive. Kung sa simula, parang hindi masama, okay lang ka mo, pero bandang huli, makikita mo, ito'y nagpapasama sa'yo. Sa Hebrews chapter 3, ito pong ating mababasa. Kaya pinaiwas tayo mga kapatid eh. Dahil ang kasalanan ay mapaklil lang ganyan sa atin. Tulay na pag kayo naging alipin ng kasalanan. Dito sa 12:30. Dito mo mababasa na. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa araw-araw habang ito'y tinatawid na ngayon upang walang sino man sa inyo ang papagmatagasin ng inyong ng pagiging mataya ng kasalanan. Mataya. Katulad ng kito, mataya. Di mo alam kung kito mo hindi. Kaya yung proseso na yun sa Old Testament. Eh, hindi naman ginagawa ngayon sa panahon natin ngayon yun. So, sin is deceptive. Parang makikita mo sa'yo maganda, pero in effect, ito'y masama. Ang kasalanan, di namamana yan. It is acquired. In other words, ang kasalanan, decision mo yan. Hindi dahil ang ama mo yung makasalanan, kaya kayo makasalanan, hindi gano'n. Doon sa Ezekiel chapter 18 verse 20, sabi rito, ang tao nagkakasala, mamamatay na niya eh. Ang katwiran ay di magdadala sa ama ng kasama ng anak, at di na magdadala sa anak kasama ng ama. Ang katwiran naman isa sa kanya, at ang kasama ng mas ay isa sa kanya. So ito'y ginawa mo. Hindi mo ito nawanan. Sa 1 John 3:4, ang definition po ng kasalanan ay walang pagkakaiba sa definition ng kasalanan sa gobyerno. Pag lumabag ka sa batas, ikaw ay parusahan. Kaya meron tayong standard ng batas. Ang sino mang gumagawa ng kapanaluan ay lumalabag o kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, hindi po ito namaman. Ibig sabihin, nagsasabi din namaman. Pwede hindi po ito namaman. Ibig sabihin, mga kapatid. Ang tao, hindi niya pwede iligtas ang kanyang sarili sa kasalanan sa sarili niyang paraan. Katulad din ng kito. Ang pagiging mabuti lamang, wala ko lang. Sabi wala namang kailangan masama kanya. Hindi rin magliligtas sa atin yun. Kinakailangan tayong sumunod sa Panginoon. Sa Hebrews chapter 9 verse 22, may prinsipyo ang Diyos. Walang kapatawaran ng kasalanan maliban sa pagdanak ng dugo kanya. Without shedding of blood, there is no remission. Ganyan. Sinasabi sa atin. So John chapter 14 verse 6, sinabi ng Panginoon, akong daan, ang buhay, akong daan, katotohanan ang buhay. Ganyan. Walang makakaparoon sa aking ama, maliban sa akin. Ganyan. So, kailangan tayo sumunod sa Panginoon. Sa Acts chapter 4, verse 12, wala lang kaligtasan sa ibang pangalan, ganyan. There is no salvation in any other name, ganyan, kundi sa pangalan ng Panginoon. At dito po sa 2 Timothy chapter 2, verse 10, sinasabi ni Pablo, ang kaligtasan ay nasa ating Panginoon. Naisayin natin. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hiniran, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalalatiang walang hanggan. So, hindi kabutihan lang natin na magliligtas. So, sa bagong tapan, andun po si Cornelius. Kung titignan natin si Cornelius, siya po isang taong mabuti. Basahin natin. Pero hindi siya ligtas. Doon sa kanyang kabutihan ni Cornelius, doon sa kanyang kabutihan na sinabi sa atin, tutuusin. Talaga, mabuting tao siya. Pero hindi pa rin siya ligtas, mga kapatid. Kailangan pa rin siyang sumunod sa ating Panginoon. Basahin natin. Kasi sa Rea ay may isang lalaki na pangalan Cornelio, isang centurion na tinatawag ng Puntong Italiano. Isang taong masipag sa kapanalan at may takot sa Diyos kasama ng kanyang buong bayan, naglilibos ng marami sa mga tao at lagi nananalangin sa Diyos sa ligtas.
kailangan pa rin siyang sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoon para sa magkaroon ng kaligtasan. So, leprosy at ang kasalanan, meron silang pagkakapareho, di ba? Ayaw natin ng leprosy, ayaw din natin ng kasalanan. Ang leprosy, pahamak sa ating katawan, ang kasalanan, pahamak sa ating kaluluwa. Kung hindi nilinis ng Diyos sinaaman sa kanyang ketong, wala siyang kalunasan. At ang kasalanan, ganoon din. Ito siya pa makita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kasalanan, hindi rin po ang kanyang cure, ay ang kapangyarihan ng Diyos. Pag hindi tayo nagpangilan sa kapangyarihan ng Diyos, mananatili sa atin ng ating kasalanan. So, balik tayo kay Naaman. Bakit si Naaman di kaagad nalinis? Andun na yung solusyon sa kanya. Bakit hindi siya agad nalinis? Ano problema niya? Tingnan po natin ang naging problema niya. Siya nagalit. Kapag nagalit tayo, wala nang mangyayari sa atin pag nagalit ka, di ba? Nagalit siya eh. Bakit siya nagalit? Nagalit si Naaman. Sabi niya sa 2 Kings 5:11, ang ginagawa sa furious, naging galit siya. But Naaman became furious and went away and said, "Indeed, I said to myself, he will surely come out to me." Sabi niya, sino ba yung tao niya? Di man lang siya lumabas kanya. "And stand and call on the name of the Lord is God and wave his hand over the place." And then the leprosy kanya. Galit siya, di ba? Anong klaseng propeta yun? Hindi man lang siya lumabas. Para kausapin ako kayo. So nagalit siya naman. So dahil nagalit siya, hindi sunod sa Diyos. At meron siyang pride. Ito isang bagay na nakakasama sa atin. Pag meron tayong pride, kahit alam natin tama ang isang bagay, ayaw mong gawin. Dahil sa yung pride, delikado yun. Dito sa 2 Kings 5:13, and his servants came near, spoke to him, and said, "My father, the prophet, had told you to do something great, and would you not have done it? How much more then when it says you wash and be clean?" Kung siguro kanya, inutusan ka na gawin isang bagay na dakila kanya, hindi mo gagawin kanya. Eh bakit na yung simpleng bagay lang, ba't di mo gawin kanya? Pride po yun, mga puti. Yun ang problema ng tao. Kahit alam niyang tama ang isang bagay, hindi niya gagawin dahil sa pride niya. Dati meron kami kausap noon ni Papa Bello sa Paniki. Punta kami sa bangko dahil dating manager siya noon eh. Yung nag-Bible study kami sa Paniki. Every Thursday yun eh. Punta kami doon. Pagkatapos na yung bangko. Noong simula, dami nakikinig. Noong pangalawang Thursday, nabawas. Tapos may nitarang isa, babae. Sabi niya sa amin, maganda yung araw niya, niya. Ang problema, kung tila tayo, niya. Ano yan? Pride yun, di ba? Nahihiya sa sumunod dahil kakaunti lang tayo. Ngayon si Naaman, umiral yung pride niya. So, na-realize niya, sabihan siya ng kanyang mga yung kanyang mga bumabalik yung nagtitiyama ko. Yung kanyang mga libing, nagsabi lang sa kanya. Para siyang Pariseo. Mataas ang tingin sa sarili niya. Dahil siya commander ng unang Syria. Kahit sa mga politiko, sasabihin sa atin, pag sila yung namumulitika bago eleksyon, punta kayo sa amin, bahala kami sa inyo, di totoo yun. Pag naging senator na yan, hindi mo na malalapitan yan. Nasa pala tayo, nagdadrive ako mapayapa doon sa sasakyan. Tapos may pumipito sa lagyan, kanya. Tapos sabi sa akin, tumabi ka kanya. Politiko siya. Mataas ang tingin sa sarili nila, di ba? Sinahaman ganoon din. Para siyang Pariseo. Nasabi ng Pariseo, katabi niya yung tax collector, the Pharisee stood and prayed thus with himself, "God, I thank you that I am not like the other men." Ganyan. Extortioners, unjust, adulterers, and even as this tax collector na katabi niya. "I fast twice a week, I give tithes of all that I possess." Pero sabi ng Panginoon, hindi naging inaring ka ng yun, hindi yung tao niya. Dahil masyado siya mag-pride, yung mataas ang tingin sa sarili niya. Yung tax collector, hindi siya gano'n. And the tax collector, admittedly, yung mga tax collector sa panahon na yun, kahit sa panahon natin ngayon,
Hindi sila mabuti. Dahil meron silang practice na sila'y kurap. Kung 10 piso ang tax mo, magawa yung 20. Ganun din sila daw. Stood up far off. Nasa malayo siya. Hindi siya lumapit. Would not so much raise his eyes to heaven dahil nakatungo siya, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, sinner. Ganyan. Ito walang pride to. Tinatagal din kalagayan sa harapan ng Diyos. So sinahamon, para ito sa isang tax collector na nagmamalaki. Hindi siya mapagkumaba. Pag tayo po'y mapagkumaba, tayo po'y susunod. Ganun lang ang characteristic ng pagiging mapagkumaba. Hindi magpapailalim. Sa 1 Peter 5:5 and verse 6, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another, and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kung tayo magpapakumbaba at magpapailalim tayo sa kapangalan ng Diyos, itataas din tayo ng Diyos sa muling araw. Dahil tayo po'y dadalhin sa langit at maging kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Pero yung mga mapataas, ibababayan ng Diyos. So ito ang kakulangan ni Naaman, siya naging mataas. Kumisan, sabi nga natin, masyado tayo ma-pride at hindi tayo sumusunod. Sa John chapter 12 verse 42, doon sa mga namumuno sa mga Hudyo, marami siyang palatay sa Panginoon. Baka di sila sumunod. But because of the Pharisees, they did not confess Him, lest they should be put out of the synagogue. For they love the praise of men more than the praise of God. Kung gusto natin nagpapurin ng Diyos, tayo pisumunod sa Kanya, tayo magpailalim siya kapangalan ng Diyos. Hindi ka na ginawa ni Naaman, di ba? Meron siyang prejudice. Meron siyang bagay na sa kanyang kaisipan. Bago pa siya lumapit kay Naaman, meron na siyang judgment o kay Elisha. Meron siyang judgment sa sarili niya. Meron na siyang nasa kanyang kaisipan. Tingnan ninyo. Bakit siya nagalit? Number 1, iniisip niya, lalabas si Elisha. Lalabas siya kanya. Kumanda na ko ng kanya. Muna Syria, kanya. Sinakot na natin yung Israel, kanya. Lalabas siya kanya, hindi siya lumabas. Hindi isang dahilan, nagalit siya. Pangalawa kanya, sa kaisipan ni Naaman, lalabas lang yan, simple lang yan kanya. Tatawag siya sa paraan ng kanyang Panginoon Diyos at gagalaw-galawin yung kamay niya, sa buong lugar niya, at tatanggalin kaya itong mukha niya. Kaya naggalit siya dahil sa prejudice niya. Meron na siyang preconceived idea kung ano gagawin ni Naaman o ni Eliseo. He is prejudiced. Ganon din pag pinapahal natin ng Ebanghelyo. Yung inaaralan natin, meron na silang preconceived ideas na pinaniniwalaan nila. Pag hindi napakinggan nila, magagalit sila. So, dapat tayo po'y bukas. Kailangan natin makikita ang mga bagay-bagay at umangatol tayo doon, hindi sa ating preconceived ideas. Ganun si Naaman. Lalabas lang yan kanya, pagagalang kamay niya, tapos kanya. Hindi nang ginawa. Kung ang paggagawa dyan ay mga bagay na dakila, gagawin niya yun. Yung mga tao, ganun ang ginagawa nila, di ba? Ang kaisipan natin sa paggawa ng mabuti ay yung mga bagay na mabuti, nakikilalanin ka. Dakila, bagay ka. Hindi gano'n ang makikita natin. Sabi niya sa ulit, and his servants came and spoke to him and said, my father, if the prophet had told you something great, and would you have not done it? Kung halimbawa ang kaligtasan, ikaw ay pupunta sa lansana, at ikay nakatayo doon, magpaparata ka, maraming taong gagawa, no? Bisikan kayo, makikita ka ng mga tao. Pero sabi ng propeta, hugasan mo ang 7 beses kanya. Ayaw gawin. So yun ang makikita. Gusto niyo yung takila, sensation ng kanya. Yun ang mga tao ngayon, di ba? Pagka sikat, yan. Ligtas. Maraming ng artista na matay. Nasa langit na siya kanya, paano nang nalaman yun? Hindi gano'n ang kaligtasan ng Diyos.
Magiging si ating Panginoon nang siya pumunta sa lupa, hindi man siya great. Siya alak lang ng isang karpintero, di ba? Hindi niya pinakilala sa sarili na siya makapangyarihan. Hindi niya ginawa yun. So ito si Naaman, siguro kung dakila ang pinagawa, ay okay. At ayaw din yung Jordan River, mga kapatid. May nasasabi yung Perez, yung Jordan River ay isang lilo na hindi kasing ganda ng ilog nila sa Damascus. Actually, ang Jordan River, pag pumunta tayo doon, murky. Hindi siya malinaw. Very putik. Yun ang itsura ng Jordan River. Kaya sa isipan ni Naaman, bakit ito sa Jordan, maputik yan, ganyan, maramihan. But din lang sa amin. Are not the Abana and Parfar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Ganyan. But I not wash you then and be clean. So you turn and went away in race. Ganyan. Tingnan niyo, tama lang siya. Tingnan niyo. Ito yung Jordan River. Ito yung Parfar at saka yung Abana. Mas maganda nga naman sila. Kahit sa panahon natin, ganun pa rin yan. Di nagbabago yan. Bisan, ang dumi niya, ganyan. Ba't po pa mahugas dyan? Mas marinis mo yung dalawa, ganyan. Oh. Sa isang banda, mayroon point kung ang tubig ang naglilinis. Kahit ako, diyan pupunta ng marumi. Kaso, ang point, hindi naman tubig ang naglilinis. Ang kapangyarihan ng Diyos naglilinis. Yan ang nawala sa kanyang kaisipan. Katulad sa panahon natin ngayon, ganun din. Pinapalit nila yung bautismo, yung pag-uwisik o pagbubuhos, kanya. Kasi ganda lang naman yan, ang paglulubog, kanya na. Hindi yan. Nakita na natin kanina, ang bautismo nagliligtas. Hindi pag-uwisik o pagbubuhos. Hindi bautismo yun. Hindi pagsalita yun. So, bakit hindi papalitan? Ganon din ang mga tao yan. Bakit yung malulubog? Hindi mo pwede buhusan na lang o sprinkle na lang tubig. Eh. Para taaman din, di ba? Hindi mo mas malinis pa yung ilog sa aming lugar. Kanya. Dahil sa kanyang kaisipan, yung tubig, ang may kapangyarihan maglinis sa kanya, hindi ang Diyos. Kahit ang bautismo, hindi yung tubig ang naglilinis sa atin. Kundi kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi siya naligtas. Hindi siya narinis. Kaka, tingnan nyo. Yung Eunuch, ganun na ginawa niya, di ba? Tinuruan siya ni Felipe, na kinakailangan bautismoan, nakita yung tubig, ano na daw yung bautismo kanya. Kung ikay sumasampalataya ng buong puso, maaari. At sinabi niya, ako'y naniniwala sumasampalataya na sa Kristo, anak ng Diyos, at nagbabautismo siya. Yun ang paraan ng Diyos. Hindi sa tubig ang nagliligtas, kundi pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Dahil ang bautismo ay nagliligtas. Sa Romans 6:3, or do you not know that as many of us, as we were baptized into Christ, Jesus were baptized into His death? Papunta sa kamatayan. Therefore, we are buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so also we should walk in the newness of life. Hindi natin pwedeng palitan yan. Dahil ating sariling kaparahanan. Kaya kung sumunod siya. Finally, sumunod siya. Na-realize niya, tama siya na kanya. Eventually, sumunod siya. Naniwala siya sa sinabi ng propeta. Ano nangyari sa kanya? Totoo ba ganyan sa kanyang balat? Nawala yung kanyang ketong? Masahin natin. And his servants came near and spoke to him and said, My father, if the prophet had told you to do something great, would you have not done it? How much more then when he says to you, wash and be clean? Kasimple lang din yan. Ano mo masama sa ilog ng tubig? Wala. Mahirap gawin yun. So he went down and dipped 7 times in the Jordan, katulad na sinabi ng prophet Elisha, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. So ito po isang bagay na sinulat sa atin, kasaysayan ni Naaman. Si Naaman hindi siya taga-Israel, sa isang pagano, sa isang enti, na hindi naniniwala sa Diyos. Pero after na nangyari sa kanya ito, naniniwala siya sa Diyos. Dahil tinanong finally, kinausap niya yung propeta. Sabi niya kay Elisha, pag-uwi ko kanya sa aming bayan, at kapag sumasamba sa kanyang Diyos, sa aking Panginoon, at pagka siya'y lumuhod, anong gagawin ko? Sabi ni, tinanong ni Naaman,
Ang sabi lang ni Elisa, kumain mapayaman. Pero yun nagpapakita na siya ay naniniwala sa Diyos. Finally, nalaman niya na hindi yung tubig ang nagliligtas, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Pinagagawa lang sa atin ang Diyos sa mga bagay-bagay para na ipakita natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ganun ang makikita natin. Gagawin mo ito kanya para maligtas ka. Sinusubok ka ng Diyos. Tunay ka bang sumasampalataya sa akin o hindi? Pag ikay nagpakababa at ikay sumunod, 100% guarantee yan, gagawin ng Diyos ang sinabi. Bilang panghuli, tanong, bakit si Naaman ay nalinis o gumaling sa kanyang sakit? Dahil finally, siya po ay willing na sumampalataya sa Diyos. Sundin niya sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta at nagkaroon ng kanyang anxiety na sakit niya at ang kanyang sakit ay bakit? Dahil siya sumampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos. Isipin niyo ang anxiety ni Naaman na siya makapangyarihan ng tao at meron siyang katekaturin. Wala ko yung kapangyarihan niya, di ba? Ngayon wala na siyang sakit. At the same time, siya pa rin ay mga pangyarihan. Kapag karoon din po sa atin, sinasabi natin ganyan sinner, hindi pa sumunod sa Ebanghelyo. Nakilala ni Naaman, yung sakit niya kailangan gumaling. Kilala niya yun eh. Ganon din po sa atin ngayon, kailangan tayo alam natin na tayo nagkasala. At meron tayong willingness na maligtas sa ating mga kasalanan. Katulad din Naaman, sumunod lang siya sa mga sinasabi ng Diyos. Huwag natin pailalim ng ating preconceived ideas na nasa ating kaisipan na hindi naman kalooban ng Diyos. Natural yun eh. Pag kayo naralan ka ng Ebanghelyo, minsan nagagalit ka rin. Dahil siyempre, sinasabi niya, mali ka kanya. Bigay mga kasalanan. Yung ibang tao, nagagalit sila. Natural na reaction piece na niyo. Pero kailangan kalimutan natin yun. Tingnan natin kung sinasabi ng Diyos. At yan tayo maliligtas. Kailangan natin magpakita ng pananampalataya ni Naaman. Eventually, sumampalataya siya. Anong ginawa niya? Kung ano sinabi ng Diyos. So tayo po, ginagawa lang natin kung sinasabi ng Diyos. Hindi natin binibigyan ng pansin ang ating sariling kaisipan. Dahil tao lang tayo para sa Diyos. Sabi nga po lang ni Solomon, may daan tila matun sa isang tao kanya. Pero ang dulo niya ay daan ng kamatayan. Ganyan. Yun ang isip natin. Pagmisa nakala natin, ginagawa natin ay tama, pero eventually wala lang, mali pala. Hindi ang Diyos. Ang Diyos alam niya mangyayari sa iyo, mangyayari po pa ng simula. Diyos siya. So tayo po ay maging mapagmumaba at sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. So ito po ang ating mensahe po sa mga kapugitan, mga kapatid, at sana po ay nakatulong sa atin ang salita ng Diyos. Tandaan natin, huwag kayo makinig sa akin. Makinig kayo sa salita ng Diyos. Ako nagsasalita na ako kung ano sinasabi ng Diyos. Huwag kayong pakinggan pag sinasabi ko, hindi salita ng Diyos. Hindi Diyos ang may gusto na. Ako lang. Pero sinasabi natin, ito ang sinasabi ng Diyos sa atin. Maraming salamat po mga kapatid sa ating pakikinig.